Do you believe the vice president should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits? People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process of Karen, as former Senate president with access, they always give the president, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan eh. What the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the Vice President can actually show a list of the actual recipients. And number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, Karen. But my point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Not only to the Vice President, to the President, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be ostracized by and vilified by my friends in the local government units. Reaction Update PH nagbabalik na. Paganda ko ng pag-usapan natin ngayon, nakaka-update. Walang iba nga, ito nga po ang confidential funds na itinutulak ng Kamara kay BP Sara at inirereklamo nila sa kanya. Ayan mga kapatid, dito po, nagsalita nga po itong si Senator Mitch Zubiri na bakit laging si BP Sara at laging confidential funds ang binabanatan nila. Marami daw po kasing mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno na mga magnanakaw. Ayan po mga kabig, nagsalita po siya patungkol kung bakit laging si BP Sara ang pinupuntirya. Ayan po mga kabig, pakinggan ho natin ang magiging pahayag niya patungkol dito. Okay, all right. But do you believe, just make this short before we go back to Yes. online gambling, do you believe the vice president should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits? People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process of Karen, as former Senate president with access, they always give the president, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan eh, na wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte, wala pang away. But Senator Coco wanted to see this. We opened it up. We looked at it. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that it's confidential. So they never put the actual names. Now, what the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the Vice President can actually show a list of the actual recipients. And number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, Karen. Now, in the absence of that, I'm keeping an open mind. So my point being is, we just have to study and continue with the process and look at the evidence at hand. Ayan nga po mga kabig, dapat meron nga silang totoong ebidensya na binulsa ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds. Yan po kasi ang mga matitinding aligasyon nila kay BP Sara, pero wala naman pong matinding ebidensya. Kaya po hanggang ngayon mga kapatid, nababasura pa rin ang impeachment kasi nga ho, wala po silang ebidensya ang ibinulsa ni BP Sara ang kaban ng bayan. Di ba mga kapatid? But my point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Not only to the Vice President, to the President, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be ostracized by and vilified by my friends in the local government units, but it's true. They have
confidential funds in many, if not most, local government units all across the country. So maybe we should look into reforming that use of that fund. Okay. All right. So as we close, let us now go back to the bill you filed for a total ban on online gambling. You filed the bill. What happens now? I mean, We'll take push us for through it, the Karen. process. Yeah. I mean, I Will think I this have the be support of heard my in the colleagues. Senate? Yeah, go on. We'll push for this in the Senate. We have counterparts in the House of Representatives. Yeah. Many congressmen have filed also measures similar to this. Now, we have to really make sure that we take this out to the public, let the public know. I'm trying to seek support from the public on this, Karen. As I said, it's a very difficult fight. We're going to be fighting oligarchs. We're going to be fighting billionaires. Even politicians, because some politicians own some of these platforms. And it's going to be a tough fight. But I'm doing this for my kids, Karen. I'm doing this for your children and my children. I want them to come up or grow up in a society that is free from the scourge of all this addiction, no drugs, gambling, easy gambling. We are just now looking for the quick fix. Every time you want to make money, pusta na lang tayo, baka manalo tayo. And that is what we're trying to change. The Philippines, I love our country, Karen, and I'm really so frustrated. Why can't we increase our number of tourists? Why can't we make our flights cheaper to Siargao? Why is it more expensive than going to Taiwan or to Hong Kong? There's so much frustration. Dadagdagan mo pa ng scourge ng gambling. And everybody, imagine you have 20% of the population playing on their phones, gambling every day, losing their hard-earned income. It will drop our consumer spending. It will drop our economy. Trust me, Karen, if we do not control this now, it will drop our economy, because our economy is surviving through OFW funding and through consumer spending. Consumerism, yeah. So actually, that's the interesting part about what you said, is I wonder if there's already a study linking less domestic spending, right, for families, the normal that was spent, because they're spending it on online gambling. But to close, Randy David wrote this opinion article, and I think it's quite interesting, saying this is clearly no longer about gambling. It's about what kind of future we are being conditioned to accept and who profits from our distractions. It's about the ethical ecosystem of our increasingly digital economy, what we choose to promote, what we choose to flourish, and what we turn a blind eye to. So in the end, I really ask you, do you think President Marcos Jr. would have the political will to ban this? That's really the question here. Yes, I totally agree with you. But if he does, I salute him. If he does, I salute him. He's looking at the future of our country, the future of our children. Imagine we're tackling the problem with education. Yesterday, you had Senator Angara with you. Imagine the lack of classrooms and the difficulty of getting the lesson plan to our children. And now you have a problem of gambling, where they're going to be gambling every day. They might no longer go to school. That is the future of the Philippines that I'm worried that might happen to us, Karen. So if the president steps up and says, let's make a honest-to-goodness study if we should ban online gambling for the future of our children. He mentions that in the State of the Nation address. I'll be the happiest camper ever. I will stand up and give him a standing ovation, and I will be so happy to oblige and do the hearings for our bill to finally rid ourselves of this scourge of accessible online gambling that is being played by our adolescents, by young teenagers, all the way to grandparents who no longer have disposable income to spend on their families. Yan nga mga kabit, ang problema kay Marcos Bobong Jr. Mga kabit, hindi po siya papayag na matanggal ang mga sugal. Kasi mga kabit, pumirma ho siya na taasan ang tax ng mga ito. Ayan po yung pinakamatindi dyan mga kabit. Pumirma lang ho siya na magdagdagan ang tax nito at hindi matanggal ang online sugal. Di ba mga kabit? Matinding sampal na naman yan sa ating kaban ng bayan. Kasi mga kabit, ano bang ipinapahiwatig yan?
ayuda na naman, di ba mga update? Pera-pera na naman mga update. Ayaw niya matanggal ang online sugal. Hello mga palangga. So ayun, sangkot nga ba ang Cabinet Secretary ni Bangag Jr. na si Communication Secretary J. Ruiz dito sa mga missing sabongeros kasama si Erich Sylvester at si Chavit Sigson. Dahil ito nga, in the past few days, may mga umiikot na litrato na kasama nung tatlo, itong si alias Brown o yung si Alan Bantiles na kung saan ay dating tauhan ni Atong Ang. At ito nga, itong Alan Bantiles na ito, alias Brown, ayon kay Atong Ang, ito ay nag-extort ng pera sa kanya na 300 million dahil kung hindi daw magbigay itong si alias Brown or yung Alan Bantiles ng 300 million ay magpapa-interview itong si alias Totoy, 'di ba? Si yung Julie Patigonan. So ayon kay Atong Ang, magkasabot ito si Patigonan, yung alias Totoy tsaka alias Brown sa pag-extort ng pera sa kanya para daw idawit siya na siya ay utak sa mga nagurgur na mga sabongeros. So ngayon, mga kababayan, alam naman natin na dinadamay din dito si Miss Gretchen Barreto. So, dinadamay ni alias Totoy na kesyo magkasama nga si Gretchen lagi at saka si Atong Ang, kaya sinasabi ng alias Totoy 100% may kanalaman si Gretchen. Pero sinabi naman ni Atong Ang, kakapanood ko lang sa kanyang interview na hindi daw kasama si Gretchen dito sa sabong transaction ng mga ganyan-ganyan. So, pero syempre, para sa patas na investigasyon, kung ano sino-sino yung mga nadadamay, dahil talagang sad to say, may mga nadadamay talaga mga taong mga inosente na sabi ko nga, katulad ni Gretchen Barreto na para sa akin, yung ganyang klaseng status ng buhay niya at sikat na artista and Diyosa at may napatunayan na I don't think na makikialam siya o maging part siya ng ganitong karumal-dumal na ganyang mga gurguran. Pero ang tututukan natin ngayon yung nakitang picture ni J. Ruiz, yung Communication Secretary na hindi mo alam kung isinusuka, niluluwa, sinusuka ng Bangag Administration na ito, at itong si Erich Sylvester na magnanakaw ng identity dito sa Amerika at ngayon ay naging senador na nga at talagang kinatigan niya ng mga drobo dyan sa COMELEC na si George Garcia. So, ano ang natin dito? Ano ang pagpapaliwanag natin dito mga kababayan? Siyempre nang indinamay si Lagreta, ang sinasabi natin dyan ay guilt by association. 'Di ba? 'Yun ang nila na kesyo magkasama lang, may kinalaman na, So para maging fair, okay? Ang ang investigasyon dito, hindi pa nagsisimula talaga yung investigation, wala pa sa Senate uli. Ay tama ba na ang reasoning ng Malacanang na bangag, ito ay walang kinalaman itong si J. Ruiz? Hindi ko alam kung ano pa yung statement dyan ni Erich Sylvester na wala daw silang kinalaman dito sa missing sabongeros na to. It just so happened na naimbitahan daw sila dun sa dinner na yon at nandoon si alias Brown. Kaya sila ay inosente. Mga kababayan, kung ito ay itong si alias Brown ay mapatunayan na siya ay isa sa mga gumurgor ng mga sabongeros dahil sinasabi niya dati siyang tao ni Atong Ang at inuutusan siya kung ano man ang inuutos sa kanya. 'Di ba? Ang dati siyang tauhan at nakitang kasama yung cabinet secretary ni Bangag na si Ruiz at ang BFF ni Bangag na si Erich Sylvester, mga kababayan, dapat patas ang investigasyon. Bakit hindi pinupush ng Bangag administration na ito, ng DOJ na Remulla, nakita namin, magkasama kayo sa litrato nitong manggugurgur na ito, itong alias Brown na ito, na ayon kay Atong Ang ay extortionista at kinasuhan ng kanyang grave coercion, slander, robbery at attempted robbery and incriminating innocent person. Yan yung mga kinaso ni Atong Ang. Siyempre, kanya-kanyang buwelta yan, di ba? So ngayon, kung totoo ang Bangag administration na ito sa patas na pagdinig, patas na investigasyon,
kung talagang concerned sila dito sa public trust and credibility nila, which is wala naman silang credibility, wala na rin tiwala ang publiko sa kanila, pero ganun pa man, dapat imbestigahan din itong not only si Erich Sylvester, si Tulfo, yan, si Erwin Tulfo na yan, yung sabi ko, magnanakaw ng credibility. In the first place, wala ng credibility dyan. Yan si Jay Ruiz, di ba, na kumuha rin ng kontrata sa gobyerno, di ba, bago pa na-appoint niya mga yan. So lahat ito may mga bahid at kasama na rin si Chavit Singson. Hindi pwedeng makaligtas sila kung meron talagang thorough investigation. Dapat ipakita nila kung totoong ito ay social gathering lamang, naimbitahan na daw si Ruiz nitong vlogger ba yon or influencer, tapos kasama nila itong, di umano, ito si alias Brown na nang extort kay Atong Ang at kasama din dito sa paggugurgor sa mga sabongeros na ito. Mga kababayan, paano mo pagtitiwala ng bangag na administrasyon na ito? Yung mga cabinet secretaries nila, kung ito ay mga kriminal ang mga kasama nila, kasi hindi pa naman napapatunayan, allegedly kriminal, manggugurgor, wala silang integridad. At ito dapat, mga kababayan, imbestigahan kasi pwedeng magkaroon, hindi natin alam, mayroon yung pag-uusap pala dun sa dinner na yun, kung paano gugurgurin yung mga sabongero. So pwedeng magkaroon ng sabuatan, cover up, di ba? At proteksyon. Humingi ng proteksyon yung alias Brown na yun, maari, kay Jay Ruiz, kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, kay Erich Sylvester na, baka naman, ilapit mo naman ako kay Bangag. Total, Bangag naman yung pangulo ninyo at pera-pera lang yan. O baka naman pwedeng iligtas na ako dito sa kasong ito. Pwede yung mga ganon. So, dapat imbestigahan yan. Kasama lahat ng mga isinangkot na tao, although ito ay talagang, yung mga inosente, syempre, pang manira, panggulo sa buhay nila o disturbo sa buhay nila, pero dapat pa rin imbestigahan out of what? Kung may prinsipyo ang Bangag, which is wala, di ba? Kung totoo yung sinasabi ng transparency and accountability na lagi nating naririnig. Di ba? Maging transparent sila. Walang kinalaman. Hindi mag-under sa investigation. Ipaliwanag nila kung anong naganap sa dinner na yon, anong pinag-usapan doon, at sino-sino pa yung mga tao doon. Diba? Kung totoo, which is inamin naman nila na totoo yung picture, ano yung picture na yun sa dinner na yun? Sabi ko nga, ano ang naganap na pag-uusap doon? Ano ang tagpo? Ano ang behind the scene sa mga dinner na ito? Dahil, nandiyan yung mga chokaran ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., si Jay Ruiz at yung si Erich Sylvester. So talagang dapat ito ay tawag dyan, isomon. Diba? Kung may Senate hearing, mga palangga, in aid of chuba-chuba legislation, na laging ganon, isomon niya lahat. Si Chavit, si Tulfo, yung si Ruiz na yan. Diba? Kasi hindi pwedeng itchapera sila. Na porket sinabi ni Ruiz na, okay, nakidinner lang ako, naimbitahan lang ako ng influencer. Hindi sapat yun. Diba? Hindi sapat yun. Sabi ko nga, baka mamaya, excuse me, dapat mamaya si Ruiz ay ginamit niya na yung kanyang impluensya sa Bangag at baka mamaya hindi natin alam kumukubra doon sa alias Brown na yon o kaya kilala si Romilla, baka naman pwede mong ilakad dyan, ganyan-ganyan, o ito 50 million o ganito, ganyan-ganyan, di ba? So dapat imbestigahan kasama sila lahat. Kung totoong walang kinalaman ang Ruiz na yan at itong si Tulfo. Di ba? Si Gretchen, idinamay nila, di ba? Imbestigahan din si Gretchen para patas ang lahat. Hindi pwedeng cabinet secretary ni Bangag, carry lang. Di ba? Huwag na lang natin imbestigahan yan kasi sinabi naman nila na nagpicture lang sila, kumain lang sila, di ba? Ano yung kaganapan during the time? Kasi involved dito ang pangingidnap, si Lisa magaling dyan, pangingidnap sa mga sabongero, paggurgor sa mga sabongero, si Lisa Tanas at Bangag magaling dyan sa kidnapping na yan. Alam nyo naman yan. So kung sinabi nila na totoo yung picture, which is namin naman na totoo yung picture, at yung kasama nila, yung isa sa tauhan ni Atong Ang na di umano ay sangkot din dito sa mga missing sabongeros na ito at sila ay nag-dinner, nag-party-party, hindi pwede itong itchapwera na basta-basta lang sasabihin nila, wala akong kinalaman dyan, kumain lang kami. Diba? Hindi po pwede yon. Kahit anong depensa ng Bangag administrasyon na ito, itong si Clarissa Taratara na ito, wala nang tiwala wala nang tiwala sa gobyerno yung tayo mga mamamayan. O anong gagawin nila ngayon?
Senate. I don't know kung sino yung mga committee na, hindi ko pa alam, hindi ko pa na-review kung sinong dapat mag-imbestiga dyan. I mean, sinong may hawak ng mga committee na yan. 'Di ba? Ngayon, mga palangga, nasasangkot ba si J. Ruiz? Nasasangkot ba si Eric Sylvester? Nasasangkot ba si Chavez Singson dito sa missing Sabongeros na ito? Hindi enough. 'Di ba? Yung sasabihin na nila wala akong kinalaman diyan kasi may tinatawag na public ethics. 'Di ba? Merong batas diyan na sinusunod ang mga government officials, lalo yung mga kawatan na government officials na mananagot sila sa taong bayan, 'di ba? Dapat isinasabuhay nila yung mga pagpunta-punta sa mga ganyang kaletsyan, kung yung mga ganyang party, kung ang mga kasama nila ay mga kriminal, unless kung pare-pareho silang kriminal, 'di ba? Hindi sila pwedeng magtago dahil cabinet secretary sila, 'di ba? Or kaibigan sila ni Bangag, sasabihin na lang nila na what? Wala akong kasalanan diyan, Kasi lagi natin naririnig, public office is a public trust. Kaya kung gusto nilang pagtiwalaan natin sila, wala na tayong tiwala sa kanila, but para sa fairness, kasama sila dito sa investigation. At dapat nga sila magboluntaryo na, sige, okay, imbestigahan niyo ako. Kung talagang honest to goodness na walang kinalaman si Eric Sylvester, etong si Ruiz at itong si Chavez Singson, at kung sino pa yung mga iba doon, i-representa nila yung kanilang sarili nila. Kung wala talaga silang tinatago, 'di ba? Dapat ready sila sa investigation at sana hindi sila iitsapwera kung meron mang magaganap na investigation. Kasi sabi nga natin, pwede yung Ruiz na yan or Tulfo na yan nandoon para kinuntsaba nung alias Brown. Kasi based kay Atong Ang nang extort daw ito ng pera. So hindi natin alam kung ano mga extortion. May extortion ba na naganap during that dinner? Ano ang kinalaman nila? Kung matino itong NBI na to, itong DOJ na to, alam naman na hindi matino yan. Pinakidnap nga ang Pangulong Duterte. Sila nga ang salarin. Di ba? Hindi porket ni Bangag yan, appointee ni Bangag yan, o kaalyado ni Bangag yan, ay hindi na natin sila isasama. Isama nyo yan si Eric Sylvester. Isama mo yan, yung mga hinayupak na yan para malaman kung anong kinalaman nila dito sa missing Sabongeros na to. Kasama ba sila sa cover-up, extortion at kung ano-ano? Sige nga. Hindi enough, mga kababayan. Hindi enough. Nasasabi na, wala yung kinalaman kasi nag-dinner lang, Wala na pong tiwala ang taong bayan sa gobyerno ni Bangag, sa gobyernong Adictos Benedictos, na itong mga taong ito ay kasabwat ni Bangag sa pag-cover up kung ano ang tunay na nangyayari sa bayan natin. Kasabwat niya itong mga ito sa lahat ng kadyutahan ng gobyerno ni Marcos Jr. So hindi dapat makaligtas yan si J. Ruiz na yan, yang si Eric Sylvester na yan, at saka si Chavez Singson, kung may kinalaman sila, tatlo, for fairness. Bakit sila i-chapwera dito? Kung totoong gusto ng hustisya, sabi ko nga palangga, walang hustisya sa Marcos Bangag administration. Meron cover-up ng cover-up. Ang mga kakampi, i-cover up ang mga kasalanan, katulad na lamang ng ng pagpawalang sala ng anak na Remulla, pero ang mga kalaban sa politika, kikidnapin, ulitin natin, kikidnapin katulad ni Pangulong Duterte. Ang ending ng ating vlog lagi, ang pangingidnap kay Pangulong Duterte na ngayon ay nagsasuffer butot balat dahil sa demonyong Marcos Jr., Araneta, Romualdez, lahat yan, Remulla, lahat na yan, mga kasabwat nila, Torre, at ang buong ahensya ng Polboronic government.